Hi guys! So may napanood akong wedding video. Isa siyang engranding wedding at ang caption doon is um, yun daw yung pangarap ng karamihan ng mga babae. Alam nyo, na-realize ko lang or naisip ko lang, oo nga, karamihan sa mga babae, pangarap nila yung maikasal, yung pangmala fantasy na wedding, ganon, yung mag-arang kasal, syempre. Yung mga babaeng nangangarap na maikasal, syempre kung nangangarap sila di gusto nila todo na. Yung talagang ganon, yung engrande, yung bongga. Kumbaga, yung magiging Disney princess sila sa araw na yun. Yun yung pangarap ng karamihan ng mga babae. Pero ako habang nagkakaedad bilang babae, hindi dahil isa akong part ng LGBT, kundi kasi kahit naman part ng LGBT ng mga babae, pangarap din nilang maikasal sa mga kanya-kanya nilang partner. Pero which is sa part ko kasi, na-realize ko at naisip ko yung ganong klase ng yung wedding na pinapangarap ng isang babae. Kung iisipin mo, hindi kasi doon natatapos yung buhay, may asawa. Like, yung commitment na meron sa isang marriage. Yun pa lang yung umpisa. Yun pa lang yung simula sa panibagong yugto ng buhay may asawa. So, kung titingnan mo yung marriage, akala mo isa siyang happy ending kapag yung wedding. I mean, yung wedding kung titingnan mo, lalo na kung bongga, kung magarbo, para na siyang isang happy ending story sa isang fairy tale. Pero kasi, yung realidad ng buhay, pagkatapos nun, yung buhay may asawa, buhay may pamilya, yung mga struggle and tough situation kasama ng mga magiging anak nyo, yung araw-araw na buhay nyo kasama yung partner nyo. Tapos, ayun na, yung sama-sama na, yung mangyayari na yung nasa baw nyo na tawag dito, tell it to us apart, for poorer, for richer, in sickness and in health, di ba nandoon yun sa kalimitang ano. So, kapag nasa ganun na kayang situation yung isang babae, kapag sobrang tough at sobrang rough na ng situation nila sa marriage, kung babalikan nila kung babalikan nila yung sitwasyon na bago sila ikasal, yun pa rin kaya yung pangarap nila? Wala lang, curious lang ako. Kasi sa side ko, so like ako, hindi naman kasi ako ikinasal or nakapag-asawa. So, hindi ko rin alam yung situation ng ganun. So, curious lang din ako doon sa ganong sitwasyon. At wala din akong balak na maranasan yun in the future. Wala pa sa ngayon. Hindi naman ako nagsasalita ng tapos. Pero, me as myself, hindi ko nakikita yung sitwasyon ko or yung situation na yun sa buhay ko nearly or in the future. Hindi ko alam kung para saan ako nabubuhay, pero sa ngayon, nabubuhay ako para sa parents ko. At yes, lalagpas na ako sa kalendaryo, pero hindi ko nakikita yung sarili ko nearly or in the future sa traditional marriage na yung babae at lalaki sa normal marriage. Kasi nga part ako ng LGBT at hindi ko nakikita yung sarili ko, which is oo, bumubuo din naman nowadays yung mga LGBT couple or tag dito, same-sex marriage, nagkakaroon sila ng mga anak. Pero kasi like ayun, yun nga yung nasa isip ko. Kapag nasa ganun na bang situation yung isang babae na tough na, sobrang rough na ng marriage at pagsasama bilang mag-asawa, kung babalikan nyo yung situation nyo bago kayo ikasal, papangarapin nyo pa rin kaya? So, yun lang. Pero kalimitan, may idea na ako na kalimitan sa mga sagot is
Siguro naman, oo. Oo, pangarapin pa rin. Pero gusto ko talagang malaman, curious lang ako. So, sa mga nakatapos ng video na 'to, mag-comment naman kayo kung kung ano yung sagot niyo at kung ano yung, mindset niyo or opinion, point of view. Yun lang, open ako, magbabasa ako ng comments niyo. Thank you.